Sa panahon po ng bagong tipan o sa panahon ng grace period, upang maligtas ang tao, kinakailangang magkaroon siya ng tinatawag na righteousness na kung saan ay sakdal, 100% na meron po siyang righteousness o katuwiran o kabanalan. Ano po? At sa tingin nyo mga minamahal, kaya-kaya ng tao sa kanyang ganang sarili na magkaroon ng katuwiran o gawin ang kanyang sarili na consistent na matuwid everyday bago siya mamatay? Wala po makagagawa niyan. Sa panahon po na ito, dito at maging dito, wala po makagagawa niyan. Ngunit meron pong espesyal na pagbibigay ang Diyos ng katuwiran. Ang katuwiran ito ay ibinibigay, regalo, hindi pinaghihirapan kamukha po dito. Ano po? So ito pong sinasabi ng Bible, no? Tawagin po natin ito na gift of righteousness. Okay? Ito pong sinasabi sa Romans 5:17 to 19. For if by one man's offense, death reigned by one, si Adam pong tinutukoy, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness. Kita po ninyo, regalo po ang katuwiran sa panahong ito ng biyaya, shall reign in life by one, Jesus Christ. Sabi po sa verse 18, therefore, as by the offense of one, si Adam ang tinutukoy, judgment came upon all men to condemnation. Even so, by the righteousness of one, si Jesus Christ, the free gift came upon all men unto justification of life. Verse 19, for as by one man's disobedience, many were made sinners, so by the obedience of one, si Jesus Christ again, shall many be made righteous. So ang sino ang susunod? By the obedience of one. Sa obedience, sa pagsunod ni Jesus Christ, marami daw po ang magiging righteous. Okay? So ang righteousness dito before ay sa law. Pero dito po, ang righteousness ay ibinibigay. At kapag nabigyan ka ng righteousness, ng katuwiran, ikaw ay magiging sakdal sa harap ng Diyos. Hindi ikaw ang magpapagal. Kaya nga, regalo gift of righteousness. Nabasa po natin. Ano po? So, pag nabigyan ka ng gift of righteousness, ikaw ay matuwid na. Bagamat sa tingin mo sa sarili mo, ikay nagkakasala, ngunit ang Diyos ay tumitingin sa isang tunay na mananampalataya na isang righteous. At yun ang magdadala sa Kanya. Yun ang magiging passes niya upang tanggapin siya sa langit. Kaibigan, natanggap mo na ba ang righteousness na yan? Mga minamahal, dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, dahil sa Kanyang death, burial, and resurrection, naging posible na ang tao ay bigyan ng libre o walang bayad na katuwiran upang makatiyak ng pagpunta sa langit. Ito po ang sinasabi pa sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ito po ang sabi ng Bible. Babasahin ko po. For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Sa Tagalog po itong pagkakasabi, sapagkat ginawa siyang kasalanan. Ang tinutukoy ang Ama at ang Anak. Ginawa ng Diyos Ama, ang Panginoong Hesukristo, ang Diyos Anak, habang nakabayubay sa cross na isang kasalanan. Alam nyo, mga minamahal, habang nakabayubay sa cross ang ating Panginoong Hesukristo, ibinigay ng God the Father ang lahat ng kasalanan sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. At siya po ay nakikita ng Ama na siya mismo ang kasalanan. Ano po? Sa sobrang daming kasalanan ng tao sa buong mundo, ibinigay sa Kanya ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, si Kristo mismo ay naging kasalanan, na siya naman ay walang nakilalang kasalanan, upang tayo daw, anong sabi ng Bible? That we might be made the righteousness of God in Him. Ibig sabihin, kapag tayo po ay naligtas, ang righteousness ni Jesus Christ, which is 100% pure,
ano po, ay ibibigay sa atin. Bakit? Sapagkat pinaniwalaan natin na ang ating mga kasalanan ay totally kinuha niyang lahat. So, nagpalit lamang po, nagpalit lang. Kinuha ni Kristo ang ating lahat ng kasalanan. At kung ikisasampalataya sa oras na ito, sa oras mismo ng iyong pananalig sa Kanya at paniniwala na sapat na siya upang pumunta ka ng langit, ay ipagkakaloob sa iyo ang libreng katuwiran. Siya ang gumawa ng katuwiran na yon, at yung katuwiran na yon ang magiging passes mo. Ayun ang magiging ticket mo para pumunta sa langit. Gaano ka man kagaling, gaano ka man kabuti na sumusunod sa batas, kung hindi mo yon iiwanan, hindi mo pagsisisihan yon, hanggat hindi mo tinatalikuran ang iyong pag-asa doon, ito ang sinasabi ko sa iyo, hindi ka maaaring maligtas. Yan po ang tunay na pagsisisi sa bagong tipan. Ang pagtalikod sa ibang paniniwala na maaaring makapagligtas sa iyo. Hindi ang iyong mabuting gawa, kung hindi ang ginawa lamang ni Kristo. Mga minamahal, dalangin ko na sampalatayanan mo si Jesus at ang kanyang ginawa ay sapat. Huwag kang umasa sa iyong relihiyon. Huwag kang umasa sa iyong sariling gawa, sapagkat hindi mo kayang tapatan ang kabutihan at ang katuwiran at ang kasakdalan ng ginawa ni Kristo noong siya'y namatay. Kung ikisasampalataya kay Kristo ngayon, ikaw ay makatitiyak na pupunta ka sa langit.